tanong kasi ito yung nagtanong eh. Sabi niya, sinisingit ko lang din mag-vlog guys kasi meron ako baka sa susunod na araw mas lalong hindi ako mag-vlog kasi syempre masamang pakiramdam. Pa-priority natin ang ating self. Okay, sabi ni Mark Gino Malaluan, ma'am, pwede ko ba isang guni sa munisipyo namin dito? Yung mga walang permit na tindahan, ang baba kasi ng mga paninda nila, like gin, 70 pesos lang. Okay. Mababa siguro yun compare doon sa compare sa inyong mga kasamahan nila, no? Pero okay lang ang 70 pesos. Okay lang din. Ganito po kasi yan. Sa competition kasi, kung pare-pares nga lang kayo talaga ng items, tapos minsan pare-pares pa kayo ng ahente, ang magiging labanan nyo na lang talaga dyan ay presyo. So, tayong mga business owners, dalawa lang ang business person. Isang masama at isang mabuti. No? So, hindi ko sinasabing hindi na mabuti ang taong nagpresyo ng medyo mataas compare sa mga kasari niya. It is business world. When it comes to business world talaga, competition talaga yan, kahit ano pang mangyari. Even don't focus to your competitors, focus to your customer. Kasi unang-una, ang kailangan mong ma-please ay customer. Okay? Customer ang unang ma-please. Ano ang mga nakapagpapa-please sa mga customer? Mababang presyo, magandang serbisyo, matinong items, consistency when it comes to time opening and closing ng mga business establishments. Mas magagandang mga feature, mas mga magagandang offer, 'di ba? Mga promo and sales. Kasi customer 'yan. Yan talaga ang mga nila. So, pagdating naman sa iyo as business owner, ang responsibilidad mo is to provide them what they need. And also, to make sure na ang iyong business ay kahit papaano sumusunod sa batas, lalo na kung sitahin ang inyong lugar pagdating sa legalizations. Okay? So, as a responsible business owner, ilalagay mo sa ayos ang negosyo mo. Ilalagay mo sa tama, ilalagay mo sa legal. Hanggat maaari. Okay? Kasi merong iba hindi natin pwedeng ma-judge. May iba kasi na nag-undergo pa ng trial and error. That is why they cannot say na kung open ba sila. Kasi once they started open or make it legal talaga, hindi na sila basta-basta makakawala. Talagang it is obligation. Okay? So, for me, siguro, you can only just suggest. No? Isasuggest mo na kung maaaring mag-tax mapping para naman maging patas ang laban pagdating sa negosyo. Kasi nagpe-permit ka kamo, so syempre sana ang mga kapwa mo din na nagne-negosyo, lalo't na't pareho mo ng negosyo, ay sana ay sila din nagko-comply. So po pwede mong isuggest na mag-tax mapping sila. But wag mo nang isumbong kasi magkakaroon ka pa ng kagalit at kaaway. No? Wag mo nang siguro sinabi mo naman isang guni. So ganun din yun kahit isang guni mo, parang in-advise mo din sila na may mga, kasi sabi mong mga walang permit. So, ibig sabihin, talagang sasabihin mo kung sino yung mga businesses na walang permit. Lalo na yung nakaka-apekto sa negosyo mo. So, for me, mag-suggest ka lang sa munisipyo na pwede po ba kayong mag-conduct ng tax mapping sa aming lugar? Gawa po kasi ng para naman maging fair po sa amin na mga nagtindahan na nagko-comply sa mga legal na dokumento. Nagko-comply na responsible. So, sana yung aming ding mga kakompetensya, sana sila din para patas ang laban. Diba? Kasi, ang nire-reason out din yung mga business owners, nating mga business owners, is because nagtatax tayo. Kaya din ang presyo natin dapat nilalagay natin sa kung saan meron tayong makakabig na magandang profit margin. Kasi may expenses tayo ng pagtatax. Unfair talaga, sa totoo lang, sa ibang mga negosyo na wala man lang kahit barangay business permit. No? Sa totoo lang, napaka-unfair talaga nun. Minsan, ginaya ka na ng pagnenegosyo, kinalaban ka na, tapos, umu-okay sila, pero hindi sila complied. Okay? So, I would suggest na you can just suggest to your municipality, LGU, to conduct tax mapping in your area to have a fair and square competition. Kasi para lahat legal ang mga nagnenegosyo. But yung magsumbong, wag na, kasi magkakaroon ka ng kaaway dyan. Baka, iba na ngayon ang yun. Sabi ko nga sa totoo lang, kahit ako, isang atsuchuchu ko lang din talaga sa munisipyo na mag-suggest ako na magkanta kayo ng tax mapping doon. Napakarami ditong mapapasara ng mga sari-sari store owners. No? Napakarami ditong mapapasara sa totoo lang. Pero hindi ko ginagawa. Why? Diyos na bahala sa kanila.
Diyos na bahala sa kanila, no? At hindi naman lahat ng hindi nagko-comply ay masama. Kaya lang kasi, yung iba, unang-una, iniisip talagang magastos. So, yon, no? So, sana Mark Gino Malalula na nabigay ko yung best advice para sa'yo at yung best na pwede mong gawin. So, wag kang gagawa ng bagay na magkukos talaga ng gulo kasi talagang magiging gulo yan, honestly speaking. So, syempre, maraming magagalit, no? But, syempre, sa'yo, pinaglalaban mo lang naman yung karapatan mo din na maging fair ang gobyerno, ang local government, at ang sitwasyon sa area mo. But, again and again, just suggest na lang sa kanila to conduct tax mapping. Okay? Ayan. Ayan guys, pauuna ko na bago tayo magsimula ng ating video. Tataas po ang mga birch tree products this coming February. There is no exact or tentative date kung kailan, but my agent will inform me before it happen. Pero for sure daw na this coming February ay magkakaroon ng pagtaas pagdating sa mga birch tree products. Kung mapapansin nyo po, kung nagkikerry po kayo ng 150 grams sachet ng Bear Brand, ng birch tree, hindi na po siya 150. Siya po ay 135 na lamang. Ginaya niya si Bear Brand na 135 na. Instead na magtaas before, ay binabaan ang grams. Pero hindi mapipigilan, magtataas pa din this coming February. So, kaya sa mga kasaring nagkikerry ng birch tree products, humakot na kayo, mag-ipon na kayo, i-take na lahat ng mga papromo kasi magtataas po ngayong February. There's no exact and tentative date, but I will vlog it kapag nasabihan ako ng agent. Okay? Ayan. Ayan guys, meron ako sa inyong ipapakita. Ayan. Makapag-vlog. Ayan guys, meron akong gustong i-share sa inyo guys. Ang tawag po dito ay magnetic label. Ayan. Hindi ako makapag-vlog, tayo ako ng tayo. So, kasi po magre-refill ako ng mga items na mga dilata, and then nag-aayos ako ng store. Actually po, nagkaroon na naman ako ng pag-aayos ng mga shelves. Kasi minake sure ko na nandito na yung daanan namin, malapit. Diyan gawin, no? Pinaluwag ko. So, kasi ang katwiran ko is kailangan makita ko lahat doon. And then, para sa mabilis na serbisyo sa ating mga customer. So, kaya nag-rearrange na naman ako ng mga shelves. So, syempre, kumuha tayo ng makakatuwang kasi ang bibigat niyan, guys, no? And then, na-realize ko, the next day, nag-ayos na nga ako ng bagong ayos namin ng store. The next day, nahirapan si Daddy Park at saka si Kier kasi yung mga pricing ay hindi pala namin nailipat. Hindi namin naitapat doon sa mga designated spot niya kasi pati yung mga dilata na bago din kung saan hahanapin or kukunin. So, kaya naman, isa sa naging challenge kay Daddy Park at isa sa nagpapatagal kay Daddy Park pagdating sa pagsaservisyo pag siya lang ang nagtitinda, kasi kung matatandaan nyo, si Daddy Park naiiwanan ko na sa umaga kasi ang Mommy Park, isa sa reason kung bakit ako nagkasakit din ng mga nakaraan is because panggabi na nga ako, late na akong umuwi, need ko pang gumising ng maaga kasi kailangan kong samahan si Daddy Park dahil wala siyang kasama, dahil si Kier at si Kauri ay may pasok na, back to school na. So, go back tayo dun sa topic. Ibig sabihin, nahihirapan siya dun sa mga pricing. Tapos ako, nakalimutan ko rin. So, hassle for me na minsan talaga may mga times tayong mga tindahan, tayong mga sari-sari store, kung bakit sa maraming bagay consistent tayo, pero hindi tayo maging consistent basta-basta when it comes doon sa pwesto ng ating mga items. Ito, okay lang na maging ganyan kung ang ating tindahan ay hindi walk-through. Kasi kung walk-through ang tindahan natin at nasanay ang mga customers natin kung saan nila hahanapin ng items, hindi advisable ang magpaayos-ayos, magpalipat-lipat ng mga shelves. But because I already enclosed the store, no, hindi na tayo nagpapapasok ng customer, kaya naman okay lang sa amin ang mag-ayos ako. Okay lang sa akin ang magpungsoy-pungsoy ako dyan. However, pagdating naman sa kasama ko na magtitinda na tulad ni Daddy Park na dumuduty sa umaga, pagdating dun sa pricing, hindi nakakalimutan kasi nga nakakalimutan ko din na i-adjust. So mahirap sa akin ang tanggal dikit. Okay lang naman, actually convenient din naman yon. Kaya lang aminin natin medyo hassle free. At ang problema pa, nadudumihan kasi ang ating mga shelves. Ay, yung mga ganyan, yung dilaw, kung saan ko dinidikit. Ang masking tape, nag-iiwan siya ng stain. So, kapag kakinutkot, medyo nakakabahala kasi syempre baka sumama pati yung pintura. So, to protect and to have a convenient pricing tag o price tag or label, nagpunta ako sa Shopee. Nag-search lang ako, sabi ko, price label.
Yon. No? Mga keywords lang naman sa search nyo para mahanap nyo yung kailangan nyo. Until such time na may suggestion, magnetic label. Ayan. So, nakakuha ako na, nakahanap ako. So, this is very perfect. 250 na yata, 50 pieces na. So, napakasulit niya. So, naidikit na natin yung iba. And also, ang kagandahan kasi dito is, dinidikit na nga lang. Kahit saan mo ilagay, kahit magbago ka ng pwesto ng mga items, masusunod mo yung presyo agad kasi ididikit nga lang, itatap lang. So, talagang sobrang napaka-convenient nito. Sabi ni Daddy Park, this is one of the best price. This is one of the best purchases, wise purchase na nabili mo sa tindahan. So, very good daw ako dito. Kasi kala ko magre-react siya, baka sabihin niya, magagalit na naman, or hindi naman siya nagagalit, guys. Kaya lang, syempre kasi, tipid tips talaga tayo today. No? So, ito, pang matagalan, in long term na gamitan to. Tapos, ang dami pa. No? Pangalawa, hindi na, mas mapoprotektahan ang iyong mga shelves kasi hindi basta-basta mag-i-stain sa dikit ng mga papel at ng mga masking tapes. Pangatlo, hindi ka na basta gagamit ng sa dami ng items kasi dito, talagang gamit na gamit ang mga pentel pens. So, sa isang buwan, halos isa-dalawa ako na pentel pen. No? Kasi, imaginein mo, pepresyohan mo yan lahat kasi yung kasama mo sa buhay, kailangan may presyo ng maibenta niya para mabilis. Kasi, di ba, si Daddy meron ding problema sa kanyang ulo. Hanggang ngayon, meron siyang concussion. So, syempre, i-stress sa kanya yung naghahanap pa siya ng price tapos di niya makita, ganyan. So, with this, napaka-convenient niya na talaga. So, pakita ko sa inyo yung clips kung ano yung ginawa ko. Kasi sundin kasi, magre-refill na rin ako ng mga dilata ko, mga items ko. Kaya naman, para maganda na rin ang magiging kalabasan. No? So, yun. Ayan guys, eto, just mula kahapon, dating ang mga delivery ko online. Gawa kasi guys ng, may mga items sa store, lalo na sa mga school supplies, na ino-order ko na lang online. So yan, actually re-repacking ko pa to. Hindi ko alam kung saan ko isisingit na trabaho to. Mga gamis yan guys, mga gamis. No? So kasi, yan pong mga school supplies ko na yan. Ino-order ko online na yan. No? Ayan. Dahil di nga ako nakakalabas. Pero minsan kumukuha pa rin ako kay Ate Lourdes. So ito, maraming pinamili din si Daddy guys. Pero hindi niya pinababayaran sa akin. Basta gusto lang niya bumili. Tapos, mga lighters yan, daming lighter. Di ko pa nabubuksan kasi may una pang dalawa na nabuksan. So mag-shoutout tayo, no? Gusto ko naman mag-shoutout. Salve, Salve Prod. Mami, salamat talaga sa mga topic. Sumakit ang ulo ko.
madami kayong natutulungan. New kasari lang din po ako, pero matagal na ako nanonood sa inyo. May sarili na akong pwesto at sakit ulo ko pag BIR, no? Totoo naman talaga na ang BIR masakit sa ulo pag hindi mo talaga naiintindihan basta-basta. Pagka hindi masyadong ano ng comprehension mo pagdating dyan. Lalo na kung wala kang educational background, kasi ang BIR is all about law, business law, tax law, and also it includes accounting. So, kung wala kang idea ni isang word ng accounts name, di mo alam, paano mo pa magigets ang iba? Diba? I already gave a slight tutorial about it para mas magaang para sa inyo. All you have to do lang is to depend it. You make sure na you can depend it to kung sino man ang titingin ng libro mo, na kung sakaling magkandak ng tax mapping at silipin ang libro mo or magpapasa ka na. Kasi tandaan nyo, kaya dinidisclaim ko yung mga video ko kasi kapag sa akin kaya kong i-depend yan, paano pagka kayo hindi nyo kayang pangatwiranan, diba? So yun, ayan, na-interrupt lang tayo konti kasi may bumili. So yun, no? So mahirap talaga intindihin ang BIR, lalo na kung wala kang educational background pagdating sa accounting. Kasi it involves accounting, it involves tax law, it involves business law. Okay? So yan. So baka hindi mo din alam kung paano mag-update na yung may mga amended, no? Ano ba ang word na amended? Baka hindi mo naiintindihan. Kasi usually kapag ka nag-announce ng mga bagong pagbabago, changes sa batas ng ating existing tax law, Pabili po. baka hindi mo naiintindihan, di ba? So kailangan alam mo din, no? Ayan. So, ang pagpasok sa BIR, kung ikaw naman ay, alam nyo, tulad nga nung minsan, nung na-encounter ko, no, yung landlord ng aking subscriber. Mayaman sila talaga, magaling din naman talaga sa negosyo, mayaman din sila, yung landlord niya. Kaya lang kasi, pagdating dun sa legalization, wala siyang alam. Kasi hindi naman din ganun kataas ang antas ng pinag-aralan. Kahit yung mga anak, medyo nag-aral, actually, parang hindi yata biological na anak yung dalawang anak. So, nakakaintindi lang, pero hindi para gagawin nila. So, kaya talagang gumagana sa kanila ay pera. Kasi naalala ko noon, sabi nung gustong ako pag-ayusin ng problema nila. Magkano daw ba ang presyo? Talagang, magkano daw ba't willing silang magbayad? Ganun katindi yung willing talagang magbayad, ayusin ko lang. Kasi parang na-amaze sila kapag may nakakausap sila na may knowledge about it, kasi nga, yun yung malaking stress nila. Mayaman sila, mapera sila, pero ang gumagana sa kanila para mag-continue. Pero pagdating sa mga ganyan, nai-scam, naloloko. Kasi nga, hindi nga sila nakakaintindi, basta-basta. So yun, no? So kaya importante na importante pag magpapayaman tayo, no? Kailangan ngayon pa lang hindi tayo mayaman, yun man lang knowledge, aralin na natin. Mag-ipon na tayo ng knowledge, ng informations, na tayo, no? Mag-acquire na tayo. Nang sa ganun, pag dumating yung punto na ganun, hindi ka basta maluloko ng mga kukunin mo kung Poncio Pilato, kung sino man Poncio Pilato na accountant, na bookkeeper, na lawyer, kasi it's somehow somehow, para alam mo lang na tulad ko, minsan busy ako, hindi ko kaya, wala akong time. O di yung inventory list ko, pinagawa ko kay Ma'am Irene. Pero alam ko paano gawin yun. Kaya lang, busy nga lang kasi ako. No? So maganda sana yung ganun. Yung busy ka lang, wala ka ng time, di mo na yan kayang trabaho. Pero alam mo lang kung paano siya nangyayari. Okay? Ayan. So, next would be Lionel 97 vlog. Naghihigpitan na nga po ngayon. Ma'am, bukas na din ako magpapasa ng inventory list ko, ma'am. Thanks for sharing po. Asma Hanavar 5070, paano yon pag nangungupahan lang ako sa isang lugar? Bali di ako narehistrado sa isang lugar pero gusto ko magnegosyo ng sari-sari store, makakakuha ba ako ng permit? Alam nyo po, kahit saan po kayo mangupahan para magnegosyo, makakakuha po kayo ng permit kung pinapayagan po kayo ng landlord nyo na i-declare nyo po ang inyong inuupahan na space. Wala naman pong problema dyan. Kahit sa Poncio Pilato pa kayo magnegosyo, wala pong problema dyan, no? Napakarami pong mga tips and ideas na po pwede ko pong masabi sa inyo. Halimbawa, sitwasyon nyo ganito, ito yung main nyo, may mga branch kayo, nangungupahan kayo sa ganoon, sa ganire, sa ganyaan, so magiging branches nyo po sila kung under one tin ang gagamitin or under one tax number lamang, no? And then pagdating naman po sa kanilang mga compliance when it comes to business permit sa LGU, so syempre po, isa-isa po iyang i-comply nyo pa rin. Pero pagdating po sa filing ng
business and income tax return under one tin branches na po yung mga sumunod na mga business nyo. Yun po yan. Kahit regardless pa kung ano pa pong nature ng business yan. No? Basta under ng one tin, magiging branches po. Okay? Ang tawag dyan. Okay? So, next would be wakasibok. Dapat ang simbahan lagyan din ng tax dahil negosyo rin yan. Kaya nga tiba-tiba si Kiboloy dyan. I think I would agree. Lalo na if gumawa sila ng organizations that gaining profit. Just basta na involved ang monetary, no? Iba yung voluntary and monetary. Okay, so I think mag-agree ako diyan na bigyan sila ng special na tax na kahit hindi mataas, kahit depende kung ang organisasyon, ang simbahan, ang isang institusyon ay gumawa ng isang pagkakapirahan na negosyo na kumikita, sana kahit papaano ay ipatas din nila na nagtatak sila. So, bibigyan na lang sila ng special deduction sana kung halimbawa kasi half of the profit ay or yung proceeds na makokolekt nila ay gagamitin sa mga cancer patients, something ganyan, itutulong, ganyan. Kasi usually yung mga iba, yan yung mga foundation, yan yung mga dinadahilan nila. The proceeds will goes to a cancer patient, mga ganito, mga programs nila para sa mga mahihirap. So that is why kaya sila nagkakaroon ng excuse when it comes to tax, no? But the thing is, alam naman natin yan, kahit saan merong politika at merong balasubasa na nangyayari pagdating sa pondo, no? So hindi na natin palalawigin pa. But again, I will agree, no? I would agree with this. Mira Flor Basada, salamat po Mami Park at nasagot po ang tanong ko. God bless po. Yan. So, sana ay may natutunan kayo sa ating video. Ewan ko if may kwenta to sa inyo, but for me, ay na-inform ko kayo. So, yun. Yeah.